upang patuloy na magningas ang ilawan sa labas ng tabing, sa loob ng tundang tipanan. Ang mga ilaw na iyon ay sisindihan ni Aaron tuwing hapon at pananatilihing may sindi hanggang umaga. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Pangangalagaan nila ang mga ilaw na ito na nasa patungang ginto upang manatiling maningas sa harapan ni Yahweh. Amen. Ito pong book ng Levitico chapter 24. Ito po ay part po ng Exodus chapter 27 verse 20 to 21. So mababasa po natin yan sa chapter 27 verse 20 to 21. Ang nakalagay po doon tama ba? Verse 20 to 21 tama po. Ang pangangalaga sa ilawan. So ito dito inilalagay sinasabi po dito sa Exodus kung paano mapapanatiling may sindi. Ano po, may liwanag, may ilaw, ano po. Yung altar, ano po, yung tabernacle, ayan. Kailangan laging hindi namamatay daw po yung ilaw doon. Yun po yung dito sa Exodo. And then nung dumako na po sa Levitico, ano po, ito po ay tumutukoy na po about obedience na. Kasi dito, ah, ang ipinapakita na dito ay yung pagsunod na po ni Aaron. Ano po, ang ine-emphasize po dito sa chapter 24 ng Levitico. Kung paano naman makapatuloy sa pagsunod para patuloy na nagsisindi or nag-iilaw na po mga ilawan, nagkakaroon ng liwanag. Amen? So yan. Kaya po ang atin pong pag-aaralan ngayon mga kapatid ay consistency. Actually, dapat po ito ay consistency over intensity. Pero yan po, naging consistency versus intensity. Amen. Consistency in obedience. Amen. Pero ito pong dalawa na ito ay may kaugnayan po about sa fire, 'di ba? Yung apoy. Yan. So, sino po di ba, sino sa atin or sino sa inyo ngayon ang nakaka-relate mga kapatid na minsan super inspired ka sa Diyos? Alam niyo yun, yung parang high energy ka talaga, hyper ka talaga, ano, sa pag-pray mo, sa pag-worship mo, sa paglilingkod mo, di ba? Tapos, the next day, parang nawala ka. Hinahanap ka na sa SFC. Nasaan na si ano, ilang araw nang hindi umaattend. Nasaan na si ano, yung iba, ilang taon nang hindi umaattend. Yung iba, ilang buwan nang hindi umaattend. Hinahanap ka kasi natatandaan ka nung mga una-una na talagang napaka-hype mo, napaka-hyper mo, ano, maglingkod, 'di ba? So 'yun, bigla na lang hahanapin, mawawala ka, hahanapin ka na lang ano. So, at kahit naman hindi lang dito sa atin, sa iba nating paglilingkod or sa iba nating ginagawa, 'di ba? Nung una napaka ano mo ah, taas ng energy mo, 'di ba? Taas ng emotions mo sa iyong mga ginagawa, napaka-passionate, 'di ba? Napaka-powerful ng iyong mga ginagawa ano, pero biglang nawala, 'di ba? Bakit kaya nagkakaganon mga kapatid? Natanong niyo rin ba, bakit kaya ako nagkaganon? Nawala yung aking init, nawala yung aking sigla, nawala yung aking ano, gana, 'di ba? So, natanong niyo rin ba 'yan, 'di ba? So, maraming believers po ngayon na pumasok ang 2026. Ang daming expectation sa Panginoon. Amen. Tayo po, ganun tayo ngayon, 'di ba? Ang dami nating expectation sa Panginoon. Actually, sa mga Christian, talagang hindi naman na New Year's resolution ang ginagawa, alam niyo yun. Ang dami na niyang inilalatag na plano, ang dami na niyang ine-expect, ang dami na niyang panalangin ngayong year 2026. Amen? So, gusto natin, di ba, na ng breakthrough, di ba? Mga miracles, yung ano natin, yung pagka lagi tayong maging excited sa gawain ng Diyos, yung mga big spiritual experiences na dati hindi mo nagagawa ng 2025. So ngayon, ine-expect mo ngayon, 2026 na magagawa mo yon, di ba? At hindi po masama ang lahat ng yon.
yung expectations na yun, hindi po yun masama. Kasi kilala kasi natin ang ating Panginoon na walang bagay na mahirap sa Kanya at walang imposible sa Diyos. Amen. So, ilan sa atin ngayon na pumasok yung 2026, nagtanong sa Diyos na, Lord, ah, di ba dati, nung una, yung ina-expect natin sa Panginoon. Ngayon naman, pumasok na rin ba sa inyong tanong na kayo yung nagsabi sa Panginoon, Lord, ano po yung ina-expect mo sa akin na gawin ko po sa iyo ngayong 2026? Kasi minsan nakakaligtaan natin na ang tunay na power ng ating pananampalataya ay hindi yung sa unang maalab ka, eh, 'di po ba? Ngayon dito po sa ating pag-aaralan makikita natin yung consistency. Yung naging consistent na pagsunod ni Aaron. Sa pinakang dulo makikita natin ano yung nakita niya, ano yung napala niya, ano yung naging benepisyo sa kanya, 'di ba? So ngayon po, before we proceed sa ating pong pag-aaralan sa daily life niyo, 'di ba? Sa daily life po natin, mas madali bang maging faithful sa God kapag inspired lang kayo? Or kahit pagod, kahit busy, nagpa-follow ka pa rin sa spiritual discipline mo? Kung sinasabi sa'yo ng Diyos na kailangan mong maglingkod araw-araw, alam mo yun yung may revelation sa'yo ngayon. Kasi nagtanong ka, Lord, anong ina-expect mo na gawin ko to sa'yo? Ngayon, parang may nangusap sa'yo na maglingkod ka sa Kanya, yung full na paglilingkod, hiningi sa'yo halimbawa ng Panginoon. Amen. Kaya mo bang gawin? Anak, bitiwan mo muna yan. Ako yung gagawa, ako yung kikilos. Halimbawa, hiningi sa'yo na mag-full time ka sa akin sa paglilingkod kasi nakita niya yung passion mo eh. Nakita niya yung level of ng init mo eh sa kanya. At biglang ni-reveal sa'yo ng Panginoon may nangusap sa'yo. Mag-resign ka. Mag-full time ka sa akin. If ever, ano po? 'Di ba? Are you willing na sumunod? Kasi kung yun ang naging tanong mo sa Panginoon, Lord, ano yung hinihingi mo? Ano yung expectations mo sa akin? At nang sumagot ang Panginoon, nakahanda ka ba? Amen? Kahit na ang hirap i-explain sa mga nakapaligid sa'yo kasi yung iba hindi maunawaan. Ang ganda ng trabaho pero ginive up. Ang gusto doon sa church. May mga ganyan eh, di ba? So kahit wala sa yung nakaka-appreciate, di ba gagawin mo ba? Bakit mo gagawin? Kung oo ang sagot mo, bakit mo yung gagawin? At kung hindi pa po muna, Lord, wag na po muna. Bakit din? Bakit din? Ang tanong sa'yo. Di ba? Dito napakahalaga makita natin yung consistency versus intensity. Yun yung mahalagang lesson na ituturo sa atin ngayon sa Levitico chapter 24 verse 1 to 4. Dito makikita natin kung paano, 'di ba? God teaches us that spiritual fire is maintained by daily consistency, not by occasional excitement. Nagising ka kaninang umaga, feeling mo okay ka? Kaya yan, join ako. Ang saya ng buhay, ganyan. Pero paano kung nagising ka, napugto yung mata mo kasi kagabi pa lang, grabe yung pinagdaanan mo. Kahapon pa lang, grabe, lugmok ka. Di ba? Magpapatuloy ka ba? Amen? At kung magpapatuloy ka naman, ano yung position mo sa umagang ito? Di ba ikaw ba'y tulala? Amen? Niyayakap mo ba? O basta mo lang pinadaan ang presensya ng Panginoon sa'yo? Dahil mas nangibabaw yung emotion mo.
Yun ba'y masasabi mo na consistency of your faith sa Panginoon, 'di ba? Sa teksto na ito makikita natin ang trabaho ni Aaron bilang priest. Ang trabaho po ni Aaron bilang priest ay hindi po siya yung kagaya nung kay Moises. 'Di ba hirap nun? Ah, ano, inatasan siya na natawag siya kasi kung titingnan natin si Aaron, kaya lang siya parang napabilang doon kasi nga, nag-ano si Moises na hindi siya magaling magsalita. So siya yung parang lumitaw na pangalan do'n. So dito naman sa pagdating sa Levitico, ang trabaho niya taga-sindi ng ilawan. So hindi siya alam mo yung mga bagay na unnoticed, yung mga bagay na yung mga paglilingkod na hindi ka pansin-pansin. Yung ikaw yung runner sa church, alam niyo yun, yung 'pag kailangan bumili ka ng ganito, may ganyan, eh, sa amin. Alam mo, ang ganda-ganda ng pakikinig ng salita ng Diyos, biglang uutusan. Kasi ano, magpapakain ng mga youth after ng service, "Uy, wala tayong ganito, bumili ka muna dun." Yung mga ganyan, eh, 'di ba? Gano'n. Tapos kapag ano, magulo yung ano, yung mga kurtina, kailangan mo ano, nung una kong paglilingkod, naawa ako dun sa reberendo na asawa ng reberendo namin ano kasi siya 62 years old na. Grabe po yung pinaplantsa niya every Saturday para lamang maging maganda yung ano, na nilalaban niya ang lalaking kurtina, nilalaban niya. Eh, nagkataon po na yung dating tirahan namin malapit sa church, pagpasok ko magdadala ako ng ulam dun sa bishop na nagmamalansya. Naawa ako. Ako po ang namlansya. Sabi ko, "Ate Betty, uwi na po kayo. Ako na pong bahala diyan." Hindi ko alam napakadami pa pala hanggang sa sumakit ng todo yung aking katawan. Napakalalaking kurtina, ang dami kong plinantya kasi ilan sa isang bintana, bale 3 malalaki, eh, ilang bintana yun, 6. So, parang feeling ko nabigla ako, eh, yung ganyan. 'Di ba ang hirap? Yung mga pero hindi yun kita ng kongregasyon namin yung ginagawang yun ng Ate Betty namin. Ultimong yung pag-iipon ng mga pagse-segregate ng mga basura, yung pag-ano, paglalaban ng napakaraming basahan. Alam mo yung pagkukudkod ng inidoro sa church, 'di ba? So, ganyan yung parang naging trabaho ni Aaron. Hindi siya bonggacious, hindi siya flashy, hindi siya maingay, hindi dramatic, alam mo yun. Pero nakita dun yung daily faithfully and continually niyang pinapanatili niyang burning ang lamp sa tabernacle. Kasi po, ang pagpapanatili ng ilaw sa tabernacle na yon, nagsisimbolo po yun ng presence ng God sa Israel. So ang liit na paglilingkod na iniatang sa kanya, sa maliit na yun, napakalaki naman po palang, alam niyo yun, pakinabang. Ang laking simbol na yung ilaw pala kapag dapat panatilihing, may ilaw ano, kasi yung pala ay simbolo ng presence ng Panginoon sa Israel. So, buong Israel ngayon ang hawak-hawak niya sa maliit na kanyang ginagawa. Sa maliit na ating ginagawa, 'di ba? Nakikita mo ba na gaano kalaki yung ah, maaabot nun? Amen. At sa atin din, 'di ba? God calls us to keep our spiritual lamp burning daily. Sa paanong paraan? Sa prayer, sa worship, sa obedience, yung mga small acts of faith, 'di ba? We should be consistent in our spiritual fire. Bakit? Example, kung hindi ka consistent daily, pag ikaw ang speaker, amen. Ito po ano, kung hindi ka consistent dun sa ginagawa natin daily, prayer mo, worship mo sa Panginoon, obedient mo, small acts mo. Bakit daw napakahalaga? Kung hindi ka consistent diyan, 'di ba? At ikaw, ang naatasang speaker for today, 'di ba? Kung hindi ka consistent, baka pinatay mo yung apoy na naroroon sa kalagitnaan na ito. Amen? Nakikita
Makikita natin napakaliit nung ginagawa ni Aaron eh, magsisindi. Pero doon pa lang sa istorbo yun eh, 'di ba? Imaginin mo makikita mo mamamatay na yung apoy. Ang ganda ng pamamahinga mo halimbawa, pupunta ka lang para sindihan. Napakaliit na bagay pero ang laki pala ng nakaatang at inaasahan ng Diyos sa kanya. It symbolizes the presence of God in Israel. Ngayon din sa atin din. Kung hindi ka consistent sa mga maliliit na bagay na yon at ikaw ang naturingan, ikaw ang naatasan ng Panginoon na maging speaker, yung 26 participants na merong apoy sa mga sandaling ito na presensya ng Panginoon, kung hindi ka consistent sa bagay na yon, hindi ka faithful sa bagay na yon, hindi mo continually na ginagawa yon, baka ikaw ang dahilan para makapatay ng apoy. Amen. Sa presensya ng bawat isa. So, ang bigat pala. Amen. Just like Aaron, kung hindi siya consistent, hindi na panatili ang presence ng God sa Israel. Kasi sabi doon, yung pagpapanatiling burning yung lamp sa tabernacle, nagsisimbolo daw ng presence ng God sa Israel. Kaya nga ang utos doon, panatilihin laging nagnininga, sabi doon sa Exodo. Amen. Exodo 27:20-21. So nakakapagpanatili ka ba ng apoy sa gawain? O unti-unti mong pinapatay ang apoy sa gawain? Even if you are a fussy, mas lalong mo bang pinagniningas yung salita ng Diyos, being a fussy? Or ikaw yung parang papuslit? Alam niyo yun? Amen? Ako po ay, sorry. Sorry. Gusto ko lang pong makita natin yung maliit na ginagawa natin na ang laki pala ng fight sa iba at sa presensya ng Panginoon. 'Di ba? So, bago po tayo pumunta dun sa pinakang body, ano ba yung sinasabi natin consistency and intensity? Amen. Lang pa. Parang may nakabukas po na mic. Ate Jolly, pa-mute po. Pa-mute po. Ayan. Ayan. Ang consistency sige. Dito muna tayo sa intensity. Amen. Ang intensity po mga kapatid na sinasabi ko dito ay, ang intensity po ay ito yung malakas eh. Yan. Ito yung maapoy. Ito yung emotional na effort sa isang pagkakataon. Ito po ba yung bigla ang sigla mo? Alam mo, ito yung full energy mo ngayon. Pero pwedeng bukas wala na. Example, isang linggo kang sobrang sipag magbasa ng Bible. Diba? Tapos, ilang buwan naman, bago mo ulit ito naulit. Yung patotoo kanina ni Sis Fem, yung fasting niya, one month fasting. Nagsimula siya sa small acts of being consistent, yung hanggang sa naging patuloy-patuloy, pagpapatuloy. Amen. Pero sabi nga niya, babalik siya para magpatotoo ulit, 'di ba, sa ginawa ng Diyos sa kanya. Kasi bakit? Merong consistency. Kasi hindi lamang, although hindi laging ginagawa niya yung fasting, pero yung prayer, I do believe ginagawa niya yung consistently. Prayer, worship, alam niyo yun? Yung obedience, small acts of faith. Faithful siya na ginagawa niya yung consistently. Kaya ngayon, nung nag-jump siya into fasting, sa isip niya ang hirap gawin, 1 month ba naman, pero kaya dahil merong nagsusustain sa kanya. Dahil naumpisahan na niya sa pagiging consistent sa mga maliliit na bagay na binabaliwala lamang ng iba, 'di ba? So ito yung intensity na sinasabing maapoy na service, 'di ba? Pero walang follow through sa personal devotion. May ganyan ba? Apoy na apoy yan. Pero
tanungin mo, "Wala po tayong speaker ngayon, puwede ka po ba?" "Ay sorry kasi, hindi kasi ito Bible study ngayon." May gano'n ako narinig, eh. Alam mo 'yun? "Puwede ka po bang umawit?" "Ay sorry, hindi ako umaawit." Alam mo 'yun? Hindi natin puwedeng i-judge yung gano'n. Pero, 'di ba, habang tumatagal, may progress dapat. Kasi kung walang progress, hindi ka totoong consistent. Amen? So yung intensity impresses people, but it doesn't always sustain obedience. Yes, hyper ka, ang galing mo, ang taas ang energy mo, 'pag pinatayo ka, wow, palakpakan, alam mo 'yun? Pati yung mga nakikinig, um, tumataas din ang energy, eh. Pero it doesn't always sustain obedience, yung intensity na 'yon. Amen. While consistency, ito po yung tuloy-tuloy. Ito yung disiplinado ka at tapat na pagsunod kahit walang palakpakan. Ito'y hindi laging malakas, pero hindi po ito nawawala. Hindi naman talaga tayo palaging ano, 'di ba, maapoy. Pero kung nagpapatuloy ka na walang nakakakita sa mga ginagawa mo pero patuloy ka, hindi yan mawawala. Amen. Example, yung araw na panalangin kahit tahimik, 'di ba? Yung regular na pagsunod kahit walang nararamdaman na fire, alam mo yun? Pero sumusunod ka kasi nagpapatuloy ka, gusto mong magpatuloy. Kaya sumusunod ka kahit parang wala kang gana. Amen. Pero makikita mo, bumabalik sa'yo. Dahil nagpatuloy ka, bumalik uli na maapuyan ka. So, consistency pleases God because it shows faithfulness, not just feelings. Amen po? So, yon. Dito po sa Levitico chapter 24 verse 1 to 4, mas pinahalagahan ng Diyos ang palaging nasisindihang ilaw kaysa sa minsanang apoy. Amen. So ang ilaw, sabi doon, ay dapat continually burning. So ang bottom line dito, God is not asking for occasional intensity sa bawat isa, but daily consistency. Sister Meds, paano naman ako magpapatuloy kung, alam mo yun, kung punong-puno naman ako ng problema? Paano ako magpapatuloy kung wala akong ka-budget-budget? Paano ako susulong? Walang trabaho, asawa ko, paano ako magpapatuloy kung hirap na hirap akong manalangin? Alam mo yun, paano ako magpapatuloy kung gusto ko nga, pero wala akong makitang resources? 'Di ba? Yan yung mga totoong tanong ng buhay at pananampalataya. Hindi paano maging malakas ang dapat na tanong mo, kundi paano ba ako magpapatuloy kahit ubos na? 'Di ba yung gano'n? So magpatuloy lang kahit pagod. Hindi kailangan perpekto, hindi hinihingid ng Diyos na magpatuloy ka ng masaya. Magpatuloy ka lang, kahit malungkot ka, magpatuloy ka. Amen? May mga araw na ang tagumpay, hindi pagsuko, kundi yung pagpapatuloy. Tagumpay mo yun. Amen? Ihiwalay mo yung bagay na load sa burden. Yung load yung mga yung mga bagay, yung load yung kaya mo lang dalhin. Pero yung burden na dapat ibigay mo na yan sa Panginoon. Hindi lahat ng dala mo ay kailangan mong dalhin mag-isa. Amen? Magpahinga ka ng walang guilt. Alam mo yun, ang pahinga ay hindi kawalan ng pananampalataya. Amen? Hindi dito sinabi na nagpahinga ka, hindi ka na nagpatuloy. Ito ay tiwala na kahit huminto ka, gumagalaw pa rin ang Diyos. So, bawasan mo yung intensity. Panatilihin mo yung consistency. So, sa lahat ng problema, huwag mong pilitin ang mahabang dasal. Pakaapoy-apuyan ka na lang yan. Amen? Kahit isang talata, isang buntong hininga, isang hakbang. Basta't magpatuloy ka. Bakit? Consistency when weak is stronger.
than intensity when strong. Consistency when weak is stronger than intensity when strong. Huwag mong ipagkamali yung season sa sentence. Alam mo yun? Yung ang pinagdadaanan mo ay season, hindi hatol ng Diyos sa buhay mo. Amen. So sige po, humiram ka rin ng lakas, di ba? Hindi ka makapaniwala para sa sarili mo, ba't pagod na pagod ka? Ito ang mga kapatiran. Alam mo, kung may inilalapit sa iyo ang Panginoon, humiram ka ng pananampalataya ng iba muna para mapalakas ka. Sis, pwede mo ba akong ipanalangin? Ganyan, di ba? So sige po, dako na po tayo sa ating body. Dito po sinasabi sa verse 3, basahin ko po yung verse 3 ha. Sabi po dito, sa labas ng tabing sa loob ng toldang tipanan, ang mga ilaw na yaon ay sisindihan ni Aaron tuwing hapon at pananatilihing may sindi hanggang umaga. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. So consistency is a command, not an option. Sabi doon sa English translation, Aaron shall set it in order continually. So consistency is a demand, is a command, not an option. Amen po? Andyan pa po ba kayo? Amen. So, ibig sabihin, God values faithfulness kahit small acts. Basta consistent. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15:58, ayan, paborito nating lahat ito. Our labor in the Lord will not be in vain. Sabi doon, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. So be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Consistency is a command. Sabi doon sa verse 3. Diba? Panatilihin daw eh. So, iniuutos yung command ng Panginoon. Kasi po, hindi ito choice. It is an obligation. Wala dapat excuses. Because consistency honors God. It maintains His presence. Sa pagpapatuloy mo, na-maintain mo yung presensya ng Panginoon sa'yo. At natitrain ka to be faithful. Not just emotional or spontaneous. So, paano dito dinemonstrate ni Aaron yung consistency as a command? Diba? He obeyed daily without fail. Diba? Hindi niya sinabi, tinatamad ako, Lord. Ayokong sindihan yan. Alam mo yun? Bakit? Sabi dun sa verse 3, from evening until morning continually. Sabi doon, ang mga ilaw na iyon ay sisindihan ni Aaron tuwing hapon at pananatilihing may sindi hanggang umaga. Sabi doon, at ito ay tuntuning susundin habang panahon. So doon dinemonstrate ni Aaron na command yun ng Panginoon. Yung pagiging consistent. Yung pagpapanatili na masindihan niya, yung ano ba yun, masindihan niya, yung ilaw. Amen? So siguro kahit pagod na siya, alam mo yung kahit hindi na nakaka-inspired yung mga Israelita, di ba? Or kahit wala lang yun sa mga Israelita, but still, he did it faithfully. Why? Kasi yun ang command ng Diyos sa kanya eh. So wala siyang options, kundi sumunod. Kung consistency is a command of God, dito pa lang kay Aaron, sa atin din yon, di ba? So anong excuse natin? Kung command ng Panginoon ang pagpapatuloy pala. Amen. So si Aaron shows us that consistency is obeying God daily, even in small tasks, without waiting for inspiration or recognition. Ang point dito mga kapatid, it's not an option. It's commanded by God to sustain His presence and train our faith. Yun pala yun. Diba? To sustain His presence. And tinitrain pala yung ating faith doon. Natitrain pala yung faith natin.
Kaya pala command ang consistency. Amen? Wala kasing problema sa fire. Wala naman talagang problema dun eh. Kung consistent ka faithfully. Kasi kung consistent ka, mag-aapoy ka. Pero kung may apoy ka lang today, at susunod, hindi ka na nagpatuloy, mamamatay yung apoy mo. Amen? Eh, ang sabi doon, it is not an option, it is a command by God to sustain His presence. Kung maapoy ka lang, kung ano ba yun? Kung mataas lang ang intensity mo sa oras na ito, pero ang totoo hindi ka naman nagiging consistent, mawawala rin yung apoy mo. Mawawala rin yung presence ng Panginoon. At na-delay ang train ng faith mo. Pangalawa, sabi po sa verse 2, iutos mo sa mga Israelita na magdala ng dalisay na langis ng olibo upang patuloy na magningas ang ilawan. So preparation fuels consistency. How many of you today na prepared ngayong umagang ito? Prepared ba? Prepared ba? So ang paghahanda pala ang nagpapaapoy din sa pagpapatuloy. Sabi doon sa English translation, clear oil of beaten olives. So spiritual fire needs prepared heart and life. Amen. Spiritual fire needs prepared heart and life. Sabi sa Psalm 119:105, favorite verse ko rin po ito, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa James chapter 1 verse 21, kahit talikuran na ninyo ang inyong kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. That is a sign of preparation pala. Diba? Preparation of heart and life. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. So why preparation is important to fuel your consistency? Kung walang paghahanda mga kapatid, ang pagsunod ay nagiging pabugso-bugso. Ngunit kapag may paghahanda, ang pagsunod po ay nagiging consistent at matibay. Alam mo 'yon? Alam mo kung ano yung ang pagtayo mo ay kapag handa ka eh. Amen. Kapag may preparation ka, alam mo 'yun eh. Yung init, yung intensity na dala-dala mo dahil naging consistent ka, tapos prepared ka pa, 'di ba? Mare-receive ng lahat ang presence, 'di ba? Na andun ang presensya. So, ngunit kapag walang paghahanda daw, ang pagsunod ay nagiging kapag may paghahanda, ang pagsunod ay nagiging consistent at matibay. Sa verse 2, ipinapakita na hindi pwedeng panatilihing nag-aalab ang apoy kung hindi handa ang langis. Amen? Ipinapakita doon na hindi pwedeng mapanatiling nag-aalab ang apoy kung hindi handa ang langis. That's why preparation fuels consistency. So bakit mahalaga ang paghahanda sa consistency? Being consistent mga kapatid ay hindi galing sa emotions, kundi sa disiplina. Amen? Ang emotions, pabago-bago po yan. Pero, once na ikaw ay prepared, ang paghahanda ay sinasadya at pinagpaplanuhan. Kapag handa ka, kahit wala kang gana, tuloy pa rin ang pagsunod. Amen? Handa ka eh. Amen? Ang consistency ay bunga ng tamang paghahanda. Nakakapagpatuloy ka kasi lagi kang may preparation. Lagi kang may prepared heart sa ginagawa mo. Kung gusto mong manatiling tapat sa Diyos araw-araw, simulan mo sa paghahanda ng iyong puso. Paghahanda ng iyong oras. Manage mo yung oras mo. At syempre, paghahanda ng iyong buhay. Napakaliwanag ng James 1:21.
Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo, sabi doon. So ang point dito, hindi ang galing, kundi ang paghahanda ang nagpapatuloy ng apoy ng pananampalataya. So maging consistent sa paghahanda. Hindi yung iintayin mo munang maging on fire ka bago ka maghanda. Alam mo yun? Hintayin mo yung parang feeling mo, binagsakan na ang lahat ng presence ng Holy Spirit, pero bakit wala kang nasasalo? Alam mo yun? Kasi baka hindi nakaprepared naman ang puso mo sa oras na ito. Amen? Nakakasalo ba? Diba? Baka hindi kasi nakahanda ang puso at isip mo, diba, sa oras na ito. Yung iba, bless na. Pero sa'yo wala lang. Oh, magandang umaga po. Mga ganyan, alam mo. Diba? Kasi baka hindi mo na ihanda. Sayang naman. Diba? Bakit? Baka kasi hindi ka rin consistent. Kaya hindi ka nakahanda. Apoy-apuyan ba? Alam niyo yun? Apoy-apuyan ka na lang. Pag palakpak ng isa, palakpak ka na rin. Alam mo yun? Go with the flow ka na lang. Amen? So, pangatlo po, sabi po sa pangatlo natin, God values consistency, di ba? Over intensifies performance. So, si Aaron's, ang ginagawa niya ay simple lang pero binalyo ng Panginoon. Sabi sa Matthew 25 verse 21, well done, how good and faithful servant. Bakit sinabi ng Diyos na well done? Siyempre, may ginawa. Amen? Naging consistent. Gusto mo ba yun pagsalubong sa ng Panginoon? Nakabukas ang mga kamay. Buong palad, alam mo yung katawan niya nakabukas. Well done! How good and faithful servant. Bakit? Bakit mo na-receive yun? Bakit mo narinig sa kanya yun? Kasi naging consistent ka. Naging consistent ka in obedience. You are always prepared sa mga binigay sa'yo ng Panginoon. Sabi na, enter into the joy of your master. Ito ba yung pinaghahandaan mong marinig sa kanya? Kaya ka nagpapatuloy? Dapat ito po mga kapatid Ito dapat yung mga salita na nilulook forward natin. Kaya tayo magpapatuloy. Well done, how good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Diba? So sabi dun sa Lucas 16 verse 10 na pinag-aralan din natin kahapon, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Ano po ang lesson dito? Hindi lang malaking acts of faith ang mahalaga. God honors small faithful acts done consistently. Yung consistency, mga kapatid, sabi ko nga, bakit binavalue ng Panginoon yun? Kaysa dun sa mga matataas, mga magagarbong, mga performance ng paglilingkod. Bakit? Ang consistency, mga kapatid, nagsisignifies po yan ng candle. Alam niyo yung kandila? Pero yung mga fiery performance, mga intensified na mga ginagawa, alam mo yun yung bigla ang bugso, alam mo yun ang kanyang paglilingkod, tapos wala na. Nagsisimbolize lang po yun ng fireworks. So what's the difference, di ba? Ang fireworks, matingkad yan di ba? Maingay. Kapansin-pansin naman talaga. Di ba? Wala kang nakitang fireworks na ginagawa sa na lupa. Kasi kapag nakita mong fireworks, talagang titingala ka. Nakatingala ka, nasa taas di ba? Pero, panandalian lang. So, wag pong maging ganun. Panandalian lang yung pagtingala. Panandalian lang Pagkatapos ng ilang segundo, wala na. So, sa atin, di ba? Pansinin natin. Ngayong January, andito tayo. Nawa makita pa rin tayo hanggang katapusan ng 2026. Consistency valued God.
So ito yung larawan ng maapoy yung fireworks eh. Maapoy na performance, emotional. Alam mo yun? Yung parang akala niya, dinadala pa siya ng presence ng Holy Spirit, hindi pala, emotions na lang pala. Hanggang sa ang naging pagtitipon ay sa kanya na lang nakafocus. Isa po sa mga katangian ng mga naghahayag ng salita ng Diyos. May pinagdadaanan siya pero still nagiging tapat siya doon sa salita ng Diyos. Hindi niya ipinapakita ngayon yung kanyang pinagdadaanan. Hindi niya nire-relate ng todo doon sa kanyang pinagdadaanan. Bakit? Ang gusto niyang makita, yung nais na kapahayagan ng Panginoon sa mga nakikinig. Amen? Iiwasan mo ngayon ay may pinagdadaanan ako, kailangan makita talaga nila na ganito ako. No. Maging tapat ka dun sa, kahit hindi related yung ibabahagi mo, na prepared mo, kahit hindi related dun sa pinagdadaanan mo, maging tapat ka na ang maipahayag ay yung nais ng Panginoon para sa kanila. Amen? So, yung iba, fireworks yung emotional. Tapos exciting, wow. Exage. Di ba? May mga exage, napaka-exage. Yung parang big moment ko to. This is it. Walang masama. Pero, makita sana yung consistency nun pagkatapos ng ginawa mo. Di ba? So, yun namang candle, kaya ako siya nagsisimbolize siya ng pagpapatuloy natin, yung consistency natin. Makikita mo sa candle, tahimik yan. Tahimik yung parang pag nananalangin siya, ang nagiging witness ay luha niya. Alam mo yung lumuluha na lang siya. Wala man siyang masabi na mga salita, pero yung tears mo is enough para i-value ng Panginoon. Amen. Yung tahimik mo at pagpapatuloy na pananalangin sa Kanya, yung intense mo ng puso mo sa Kanya sa tahimik na paraan, yung being simple, alam niyo yun, yung maging simple lang. Yung hindi ka flashy, hindi ka self-centered, alam mo yun, sabi nga, hindi ka Jollibee, alam mo yun, hindi ka Jollibee, alam niyo ba yun? Pero, maging candle tayo kasi tuloy-tuloy po yung ilaw. Kahit maliit, kahit matagal, pero maaasahan. Ito yung larawan ng consistency, consistent obedience. Ito yung sa daily prayer natin, yung faithful service natin, small acts done every day, kahit walang palakpak, di ba? Pero may liwanag. So, ang point dito, God values consistency over fiery performance. Kasi yung fireworks impress people, but candles illuminates the path. Diba? Illuminate yung iyong path. So ano yung naging benepisyo, yung benefits ni Aaron na ng pagiging consistent niya sa ipinag-uutos sa kanya ng Panginoon na patuloy na pagningasin, huwag pawawala ng apoy. Amen. Patuloy na laging panatilihing may sindi hanggang umaga daw, hanggang simula umaga, 'di ba? Sabi doon. Ano yung naging benepisyo? May benepisyo pala, mga kapatid, ang pagiging consistent natin. Ano yun? Aaron became a model for generation. Bakit? Sabi niya, God said, this practice was a statute forever. Basahin ko po yun sa Exodus chapter 27, verse 22, verse 21. Sabi doon, aalagaan ito ni Aaron at ng kanyang mga anak sa toldang tipanan. Ito'y ilalagay sa labas ng tabing, sa tapat ng kaba ng tipan. Hindi nila ito pababayaang mamatay mula hapon hanggang umaga. At habang panahong gagawin ito ng mga Israelita at ng kanilang buong lahi. God said, this practice was a statute forever. So Aaron became a model for generations. Amen?
Yung consistency po pala, it leaves a legacy. Yung pagpapatuloy mo, mga kapatid, mag-iiwan yan ng legacy. Kanino? Sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga kaibigan mo. Amen? It is not just a moment. So, yung daily faithfulness natin, nakapag i-influence po yan sa ating pamilya. Hindi mo lang pa nakikita, pero it influences your family. Sa church mo, kapag consistent ka, ang laking impact mo sa iba. 'Di ba? Ay bakit wala pa si ano, 'di ba siya yung ano dito? Parang nami-miss ko si sister kasi siya yung gumagampan nito. Yung mga ganyan, it nag-iiwan pala yun ng legacy sa'yo kapag consistent mong ginagawa. At sa mga susunod na generation, saan mo mas gusto kang makita? Gusto mo bang makilala ka sa mga ginagawa mo? Yung bang parang, ay, ginagawa to ni sister, yung mga ganyan, diyan ka nakikilala nila. 'Di ba? So, napakaganda po pala ng pagpapatuloy. Bakit? Meron tayong maiiwang pamana. 'Di ba? Sa mga nasa bahay ngayon ng mga nanay, 'di ba? Every time na ginagawa natin ito, every morning nagiging consistent ang bawat isa. Nakikita po 'yan ng mga anak natin. Ako po, isa pong katotoo, sabi ko nga po, nung ako po ay bata pa, sabi ko nga ako po ay naulila sa ama, 2 years old pa lang ako. Ano kasi nga, yung tatay ko yung minasakir sa loob ng bahay namin, ano po. Yung nanay ko po ay nabalo is 21 years old. Pero, nakikita ko po siya noon, dala-dala niya ako, akay-akay niya ako, ano, pumupunta kami sa isang chapel pa ang tawag doon, Christian din yun. And then every time po kami natutulog, talagang tumatanim sa isip ko hanggang ngayon nakikita ko, napi-picture ko pa rin kahit wala na po siya ano na. Yung sa loob ng kulambo, meron po sa labas noon na gasera, nakakulambo kami. Talaga po nagbabasa siya ng Bible. So yun pala yung naiwan niyang legacy kung bakit po ako naririto ngayon. So kaya po, alam nyo, yung pagpapatuloy nyo, meron at meron niyang bunga sa ating mga anak. Mawawala ang buhay natin, pero yung bunga natin, dahil nagpapatuloy tayo, nasa kanila na. Mamamana na nila. Amen? At ngayon kung ito po ay namana nila, nakita nila na someday sila naman ang magsasabi, "Ay si mama palagi yang may ano, nung tuwing umaga meron niyang mga meron niyang ka-Bible," mga ganyan. Alam niyo, yun ay doon pa lang kumikilos na sa kanya at yun po ay mamamana niya hanggang sa next generation naman ng lahi niya. Yun po ang maganda do'n. Sabi ko nga, consistency yung parang candle, hindi man palaging maapoy pero hindi nawawala. Sa atin, yung ginagawa natin, being consistent in obedience sa Panginoon, hindi po yan nawawala na sa atin kung tayo po ay tapat na ginagawa po natin yan. Nagpapatuloy tayo. So magpatuloy po tayo mga kapatid. Hindi sinabi ng Diyos na, sige, exempted ka kasi may pinagdadaanan ka ngayon. Huwag ka na muna magpatuloy, bumalik ka na lang sa susunod na taon. Walang ganun kapatid. Magpatuloy ka kahit to the point na wala ka nang maipanalangin, lumuhod ka pa rin, magpatuloy ka lang kasi it will leaves you a legacy. Amen? So purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sa mga susunod po, pagkatapos ko pong manalangin, magbibigay po ako ng question. Pwede niyo pong sagutin doon or pwede na rin po kayong mag-insight na lang po sa lesson po na inyong napulot sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa kapahayagan ng iyong mga salita. Salamat po, Lord, binigyan mo kami, Panginoon, ng preparedness, Panginoon, na kung saan sa araw ng bukas, Lord God, ay may lakas kami na makapagpatuloy, Panginoon, Lord. Give us more grace to fulfill our calling, O God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy mong pagpalain, Lord God, ang platform na ito. Patuloy mong samahan ng presensya ng Banal na Espiritu. Daily, Panginoon Lord, maging ang lahat ng mga uma-attend. Panginoon, patuloy mong hipuin ang puso ng bawat isa. Patuloy kang mangusap. Patuloy, Lord God, na bigyan mo pa kami ng confidence. Panginoon, Lord God, na kung paano pa nga po kami, Panginoon, mas makapagpapatuloy pa, Panginoon, ng may apoy
Panginoon Lord God, sa aming pagsunod at sa aming paglilingkod. Hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, Lord God, maiwanan po ang pagmamahal na nanggagaling sa iyong mga salita sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa iyo ang kapurihan, Panginoon Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen.